Alam niyo sa natural, nung araw, marami na alam walang galing no. Kasi panahon nila yun. Kaya ngayon meron na panahon natin. May makdo. So, ibang panahon yun. So, ang kinakain nila noon, panahon ni Baro, puro kamote. Pero ngayon, iba ang pagkain natin. Ganon din dito sa mensahe. Iba yung mensahe ng panahon na, kumbaga, bagamat noong panahon na yun, yun ang tama. Pero, lipas na yun. Meron na ngayon talaga mensahe para sa panahon ito. Ngayon, ang tanong ay, para kanino ang mensahe yun? Dito sa literature of the Heavenly Brethren and the Earthly Bride, paragraph 232. There is your holy convocation. Not have anything to do with the literal things. It's beyond that. It's into the kingdom of God with eternal life, with the predestinated that never did start. It never started on any day. Okay, so may tinutukoy siya dito yung salvation ng tao. Sabi niya, you wasn't saved on any day. You was always saved. Siyempre, hindi ka naligtas ng isang tao. Hindi ka naligtas ng 2 taon na kamaan. Lagi kang ligtas. Mula pa nga. Sa predestinated ito, kasi ang binanggit niya rito, with the predestinated that never did siya. Yung mga predestinado, walang pasimula yan. Kasi mga eternal. Amen. So bumaba ka lang rito para magkaroon din ng karanasan. Makita labot natin ang kabutihan ng Diyos. Ang sabi na, you was always saved. Jesus just come to redeem that. But you was saved. Kung sige, bagamat ligtas na tayo, pinabilang pa rin ni Lord kasi ang attributes ni Lord, Savior. Amen. So, kailangan pabilan niya yung Savior. Kaya nga yung pagbagsak ng tao, meron akong bagong mensahe. Yung inalaw ni Lord yung pagbagsak talaga. Amen. Para ma-express niya ang kanyang mga attributes. Kasi kung hindi babagsak si Adan at Eva, hindi niya magagamit yung Savior. Ngayon, noong sila'y bumagsak na, doon na. Ginampanan na nila yung Savior. Jesus just come to redeem them, but you must saved from the beginning because you had eternal life to begin with. So, bakit ka na but you were saved from mula ka sa pasimula, ligtas ka na. Bakit? Kasi meron kang buhay na wala hanggan. Amen. Spiritual food in due season. We notice here again, if the word is in us and has come to us as it did Elijah in that day, it will do the same thing that he did. He would feed on the sacred things of God, which is hid from the world. So, kung si Elijah sa kanyang panahon, dalawa ang lugar na kinainan niya. Una yung mga uwak, yung uwak. Pangalawa yung balo. So, bakit pinangigitan? Alam niya ang uwak kasi. Isa itong hayop na unbeliever kumbaga sa sa atin. Pero, pinakakain. Ang likod ng Diyos. So, ano ang tinutukoy ito ng ibig sabihin niya? Kahit itong mga
Kasi may darating na mga squeezing na gati. Ang gagamitin ni Lord yan, mga unbeliever. Para sa atin. Kaya hindi tayo dapat na natatakot na baka mabuti. Hindi tayo. Tapat si Lord. Amen. So sabi niya, He would feed on the secret things of God, which is hid from the world. Siya ang mga pinapakain. Kung si Elijah, pinakain siya patago. Nakuha. The same thing niya sa atin. Yung mga nakatagong pagkain na hindi ito makikita ng tao, yung kinakain natin. Amen. At alin yun? Secret things of God which is hid from the world. So ito kinakain natin, hindi nila ito mga Amen. nakatago ito sa kaya. Kaya, it makes the message and the messenger as one. Amen. O dapat sinabi ganyan, ang mensahero at ang mensahe, iisa yan. Amen. Okay? Dapat, kung tinanggap mo ang mensahe, tanggapin mo ang mensahero. Yes. The spiritual food is ready. Yes. Ano? Amen. Nakatago ba itong spiritual food sa mga Kristiyano? Hindi, nakahanda. Amen. And it's in the season now. At napapanahon. Itong pagkain ito na nakatago sa unbeliever, sa atin napapanahon. Amen. And each one of you can have this food if you wish. Amen. If you wish it. So, bawat daw isa sa atin ay pwedeng magkaroon ng pagkain ito kung gusto natin. Amen. Kung gusto. Kasi kung iiwas ka rito, hindi mo kakain ito. Sabi niya, if you are willing to stay away from all of the unbelief of this hour, if you are ready to come into Christ, come into His promise. Amen. Promise nito. Ito yung kanaan natin ngayon. Amen. Itong mensahe ng propeta. Amen. Yung napapanahon ng mensahe. You say, why is it that the message don't go out in these big places, these big crusades, like amongst the denominations? Sinasabi niyo, bakit hindi dalhin ang mensahe nito sa malalaking krusada, mga malalaking lugar? Amen. Katulad ng mga ginagawa ng denominasyon, bakit itong mensahe natin? Bakit ayaw dalhin? Amen. Okay. Bakit hindi nila dinadala ang mensahe ng propeta? It's not their food. Amen. Hindi nila ito pagkain. Pero tayo, bagaman, sa bagay tayo pag nanangaral sa krusada, hindi pa tayo nagdadala ng bagong mensahe. Ang dinadala natin doon, basic. Di ba? Bakit basic ang dala-dala natin? Hindi ito pagkain yan. So kaya mapalad ka kung ang kinakain mo ngayon ito. Amen. Kasi it's not their food. Amen. It's not the church so-called food. It's the bride. Sabi niya. It's the bride food. Ano daw itong pagkain? Pagkain ito ng mga nubya. Amen. Amen. Baga sa kumbaga sa isang handaan, meron daw mga bisita na espesyal Amen. na kung saan doon nakitinabi nila yung adobo, mga lechon na hindi nila pinapakain doon sa pangkalahatan. Amen. Para lang ito sa espesyal na yung bisita na dumating, para sa kanila yung handa na ito. Amen. Itong pagkain ngayon, para lang ito sa atin. Amen. Hindi po ito para sa lahat. Yes. Kaya magtataka kayo, bakit nandyan naman? Amen. Binabasa rin nila, bakit hindi nila makita? Amen. Hindi niya ito para sa kanila. Amen. Amen. It's the bride food. It's spiritual food in season. Ngayon, kung kumain sila nito, it would make them sick. Amen. Pag ito ay kinain nila, magkakasakit sila.
Amen. At their stomach, it's too rich for them. Masyado mataas ang sustansya nito. Hindi tumagay sa kanilang sustansya nito. Amen. Okay. You can do it. But for the children, it's bread. Amen. Sa mga anak, pagkain ito. Amen. It's life. It's Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Amen. So may pagkain talaga na yun. Amen. Nakaka-mungkog dahil mga matatalinong tao hindi nila ito makita. Amen. Yung panahon, yung pagkain sa panahon ito, hindi nila ito makikita. Amen. Kaya mapalad ka kung makita mo ito, kinakain mo. Sabi niya, the invisible union of the bride. Okay. So, sabi dito ng propeta, Lord, I'm thankful. I'm very thankful. Thanksgiving to you, Lord. Not for natural food, yet that. But Lord, the end time is here. I'm thankful for this spiritual food, Lord. The spiritual food of the 7 seals was promised to be open. Amen. Amen. So kaya nga, ang sabi ko nga doon sa Bible study natin. Salvation as a revelation. Wala na ito doon sa Genesis. Nasa Revelation ang salvation. The last book Amen. of the Bible. Nandiyan. Amen. Na kung saan iniiwasan to ng maraming pastor ang revelation. Yes. Natatakot sila ito. Amen. Bakit sila natatakot? Wala naman kasi silang propeta. Amen. Amen. Kaya, sure nila sila. Okay. Ito po sa... Sabi po ng prophets, the new field. Now, there's a change in my ministry coming. And how many? Will there be one here that remembers when I first started on the field? Let's see your hand. Oh my, there's several. You remember how it was given to me by the angel of the Lord that I would take my left hand and lay it onto the person who was standing sick and not use my own bones. And go into the hills and wait on the Lord to see which a way to conduct this ministry. When I come out again, it will be in a new ministry. Yes. This ministry will never cease. So hanggang ngayon, nagpapatuloy. Ilang taon na nawala sa Brother Brown? 65. At sabi niya rito, ang ministry ito na kanyang bagong ministry, magpapatuloy ito. This ministry will continue on. This verse will continue on. It's still just the same. So makikita niyo dito sa bambungan niya. Now, there's a change in my ministry coming. So kasi ang propeta galing siya sa baptism. Okay, so bakit niya nasabing mayroong bagong ministry darating? Kasi malapit niya nang buksan yung 7 seals, ang revelation. Okay, so sabi niya, you remember how it was given to me by the angel of the Lord that I would take my left hand and lay. So, ito yung first pole, second pole, and third pole. Amen. Kasi 58 po ito. Parang 58. So, hindi pa gaanong nakilala ang propeta sa kanyang first pole. So, kaya may changing na. Kasi ang Baptist kasi wala namang hiling dyan. Amen. So kaya sabi niya, mayroong pagbabago sa aking ministry. At yun na nga, nagulat na lang ng mga tao, na isang Baptist pastor, nagpapagaling ng mga may sakit.
na masyadong pinagbabawal ito sa church nila. Nakita niyo ba ang Diyos? Ang Diyos kapag gagamitin ka, iwanan mo yung dati mo. Yes. Okay, so... Sorry. Now this is the reason I've said this. It's because it's with our own little group here this morning. And now I'm going to get some rest and get back just as quick as I can. Then I expect to leave the field again. And this time, the Lord willing, I want to take what little we have accumulated in funds and support of myself out in this foreign mission program and get me a new tent. And some use equipment started on the field, not from church to church, but for going in our own meetings. Now, not noticed regarding the brethren who had invited me, which is wonderful, but most of all, okay, you find out these conventions, they say you're going to be there, and then all your friends come in, and then there's a whole lot of big drumming for money. Just drains those people down. I just begin to find that out. You see, so that's not right. So, iba ang propeta natin. Hindi siya nga dito. Kaya ngayon, may kapatid tayo sa Amerika na isusolicit tayo. Hindi pwedeng isusolicit ito. Kung ano lang nandito, tama na yun sa atin. At ang propeta natin, ganun. Kasi maraming pastor na gustong-gusto nila mga Amerikano. Karating sa Pilipinas, kasi dala. Hindi na natin kailangan yun. Kung ano ibigay sa atin yun, kung na lang tayo. Okay. So yeah. That's not right, yeah. We want to have a place where we can bring them. You don't have to bring your money. Kailan ang pera? Kung mayroon tayong silungan, huwag yun. Just come along yourself and serve the Lord. Who is this? Why it's been said in the church right here that when we started to build a new church, said we don't need miracles. Oh, kasi ito. We don't need these things anymore. You want them. Go on out to the field where they happen. We don't need them here. So may mga churches talagang hindi nila kailangan niya. Okay. We don't need them here. When the Branham Tabernacle stops them, that low place. Okay. I suppose then this will be about last time I'll be able to speak with you all for some time now. I'm entering in the new year, entering out into the field on the service of the Lord. So noong 1961, sabi niya, I'm entering in the new year. Ano yung new year na yun? Entering out into the field on the service of the Lord. So merong, ito yung new field na tinutukoy niya. Ano yung new field? Sabi niya kanina, sa field kasi, nandyan yung taniman. Anong klaseng tanim ang gusto mo? Diyan mo magagawa sa field. But sa spiritual field, ito yung isa, na bagong sakahan. Bagong mensahe, bagong sakahan. Amen. Now I think I owe to this tabernacle the reasons why, and to be the first place that I make this announcement of anywhere. It's tied out and ready for many. But I think that I would want to call it
being the New Year's. Not that it's New Year's, but it's the new turn of time. So, iyan yung message na bago. Then, sabi niya, we go there, it happens that way. The newspapers, bakit? The magazines, ito yun. Sunset Mountain. Nanako. Show the picture of it, come back here and see those great mysteries hidden in the Bible. Ano sabi niya? Come back here and see those great mysteries hidden in the Bible. Open up to us a new field, new message. The message of the hour. Yun yung tinalangin ng brother ko na. Anong klaseng, open up to us on a new field that we never know before. Amen. So, ibig sabihin, bagong pagkain ito na wala pang nakakalam. Amen. And perfectly blends into the coming of the Lord Jesus. So, ang makakakita lang talaga ng coming ni Lord, yung naniniwala sa mensahe ito. Kasi ang coming ni Lord, hindi yung literal. Amen. Na hinihintay nila, darating dyan sa ulap. Kung ang literal ang coming, sabi ng Bible, makikita ng lahat ng mata. O paano yung nasa Amerika, di po, nandun din si Lord. Di, ang daming katawan ni Lord. Di ba? Doon sa Amerika, sa Australia, na sa Pilipinas. Hindi ang daming Lord na mag-a-appear. So, kahit hindi nila alam yung coming. But itong new field na ito, na hindi alam ng tao na mensahe, ito ay spiritual coming. Amen. Hindi ito literal. Na, although pwede natin ilagay ng literal kasi literal ito sa individual. Okay. Sabi ko, and perfectly blends into the coming of the Lord Jesus. Last. And if you have to have a better machine to take it, then get a better machine. If it has to be. Now, I said to them, every mission that I go into the field, before I go, I notify you what sermons I'm going to preach on out there. Something that I've already. And I promise you all, which I'm going to retake back again Sunday night, that before I preach any new message, it would come from this tabernacle first. So lahat ng mensaheng bago i-preach ng propeta sa ibang lugar, sa tabernacle niya muna. Amen. So, ibig sabihin, sabi nga ni Pablo, na ang magsasaka, ang unang kumain ng bunga ng kanyang pinagpagalan. So, ibig sabihin, bago mo gawin sa iba, ibig sabihin, ikaw muna ang gagawa bago mo ipagawa sa iba. So, bago mo niya dalhin ang mensahe sa iba, doon muna sa church ng So, makikita mo natin na ang mensahe ay talagang hindi po ito ordinaryo. Amen. Kasi dito sa Isaiah 43:19, ilang taon bago dumating si Jesus Christ? 700 years. Plus 2,000 years. Kay Brother Branham, ay sabi ng Isaiah, behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall ye not know it? I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. Narito ako'y gagawa ng bagong bagay. Ngayon, yao'y lalabas, hindi ba ganino malalaman yaon? Gagawa rin ako ng daan sa lupang masukal at mga ilog sa ilang.
And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write, for his words are true and faithful. So ano po sabi ng Panginoon sa Revelation 2:21:5? Behold na niya, at siya nakaluklok sa luklukan ay nagsabi na rito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. At sinabi niya, isulat mo sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. So, ibig sabihin, puro bago. Ang lahat daw ng bagay, gagawin kong bago. Amen. Siyempre, ang unang-unang bago doon yung buhay natin. Bilang new creation. So, ito yung panahon ng pagbabago. Amen. Kaya, ang mensahe, mahihirapan talaga itong maintindihan. Amen. Kasi bago ito. Amen. Amen. Ito pupunta ako. But what man needs to do tonight is come face to face with God. And from then on, he's a changed creature. Oh, I wish I could spell it in the way that I believe it. But when a man meets God, he's changed. Amen. So, ibigay siyang nagpanagpo kayo ni Lord, yung buhay mo bago. Amen. So, kung hindi ka pa nababago, hindi pa kayo nagpapanagpo. But when a man meets God, he's changed from that minute. The rest of his days, he will never be the same because he's got eternal life. He's a new creature. All things have passed away and all things have become new to him. Amen. He looks new, brand new. Amen. Yung po ang Kristiyano dapat brand new. Amen. Wala na sa kanila dati niyang buhay. So, kung nandiyan pa yung dating buhay, eh, ano yan? All creation. Amen. So, sana mayroon po tayo na ulog ngayong gabi. Amen. Spiritual food, in due season, tinuntungan na lang natin ito. Okay?